Biyayang araw. So, ngayon ay magpapa-verify tayo ng contract sa DMW sa Toronto. Samahan niyo ako. Yan. So, ibibigay ko sa inyo ang mga requirements bago pumunta ng DMW. Pwede rin magpa-verify through mail. Pero, mas gusto ko na walk-in. Pag walk-in naman, first come, first serve. Tapos, 10 to 3 ba ang kanilang opisina? Yun. So, inagahan ko na. So, tara, mag-abang tayo ng bus dito. Ayan. Sobrang lapit lang. Doon sa likod nito yung tinutuluyan ko dito. Ng konti, wala pang 1 minute. Andito ka na sa bus stop. Muntik pa nga rin maiwan ng bus. Kasi yung bus, nakita ko yung route pa ipabalik. So, may dumaan bus doon. Opposite way. Pero wala mali yata yung, hindi ko masyadong binasa. Yung pala, pabalik yung bus na nasa direction. So, ang ginawa ko, naglakad ako 20 minutes papunta dito. Tapos, saktong tatawid ako, ayun ang bus. Oh my goodness. Tada! Wow. My documents. Yan, so ito na nga yung mga kailangan nyo pagka magpapa-verify kayo ng contract sa Toronto. Ayan, next stop daw. So, una ay yung employment contract, yung may 7 pages. Tapos, yung addendum to the employment contract. Kung ayaw bumirma ng amo nyo sa addendum, may mga option, may dalawang option yon. Tapos, passport, syempre yung visa nyo or ETA, work permit, proof of employment, yun yung latest pay stub nyo for 1 month. Tapos, yun pa ang salaysay at OFW information sheet. Yan yung mga kailangan nyo i-provide ng 2 copies. Tapos, ang payment is ang verification ng contract, ang payment niya is 15.50 CAD. At ang OWA membership naman or renewal is 32. Kaya ang total niya ay 47.50. Yan, sabi ko nga, pwede kayong pumunta ng personal, walk-in, Monday to Friday, 10 a.m. to 4 p.m. except holidays. Tapos, kapag ka-through mail naman, ang processing time niya is 1 to 3 working days kapag na-receive yung complete documents nyo. Tapos, isa-send sa inyo yung verified documents, kaya dapat mag-provide kayo ng self-address prepaid express return envelope sa Canada Post, FedEx, Purolator, and apps para sa fast delivery ng mail. Yun, huwag niyong kalimutan yun. Siyempre, first come, first serve basis sila. Tapos, only complete documents, yung pinaprocess nila, siyempre. Kaya nga, dapat bago kayo pumunta doon, na-check nyo na kung kumpleto ang inyong requirements. So, yun, verification lang doon sa Toronto. Tapos, yung OEC nyo, or Overseas Employment Certificate para sa mga uuwi, ay sa Pilipinas. Pero halimbawa naman, balik manggagawa na kayo, nakapagpa-verify na kayo kasi kung ilang years yung validity ng work permit nyo, yun din yung year ng validity ng verified contract nyo. So kung nakapagpa-verify na kayo dati at same employer, hindi rin yun na kailangan. Tapos sa Pilipinas naman, hindi na rin kailangan pumunta sa DMW, kundi online na lang. Yun ay sa same employer, ha? Nandito na tayo, maglalakad lang tayo ng 7 minutes. Ayan, walking, oh my gosh. Maraming ginagawa dito. Ayan, malapit na tayo, 3 minutes walk na lang. So, nasa kabihasnan tayo. Laging kala mo first time pag magta-travel. Laging naliligaw. So, ito na. Yan, 160 East.
Everything is on the third Two. here. 2, please. Sorry. Thank you. And here. Migrant Workers Office. Yan. Bait mga tao dito. Kaso nakalak. Kailangan mo magdingdong. Ay! Buk! Mag-register ka muna. Diyan. Yan. So, habang ikaw ay nag-iintay, pwede kang magkape. Wait. Pili ka lang anong gusto mo. True North. Ito na lang, pamana. So, kukuha lang tayo ng tubig. Ito pala yung sinasabi ko sa inyo na kapag ka nag-refuse mag-sign sa addendum, ang employment nyo ay ang alternative is kapag ang worker ay may life insurance, attach nyo yung page ng insurance policy that has repatriation of human remains coverage and include the page that has your name as the policy holder. Yun. Tapos sign nyo lang yung addendum form and write in the lower portion, attached is the copy of my life insurance for your review. At ang isa naman, kapag walang life insurance, ay the worker will attest, write and sign in the lower portion of the addendum form. I am aware the employer refused to sign this form and thus if the DMW advises me to acquire a life insurance that has repatriation of human remains, I will follow and comply. Yun yung 2 options. So yan, habang naghihintay ka, magkakape ka muna. At meron din silang katinapay. May pa-candy din sa labas. Yan, mababait yung tao dito. Mababait sila. Mababait yung dalawang nasa front desk. Tapos, mababait sila dito. Ayan, Wala pang tao. First. Yan, so tapos na. Mababait nga yung tao doon. So, basta lahat ng tao doon, mababait. Yun. So, yun, sa mga gusto magpa-verify ng contract, dito yun sa Suite 200, 160 Eglinton. May nakasabay pa ako doon. Galing pa silang Quebec. 6 hours silang drive. Kasi wala daw doon. So, yun. Nag-drive sila. Pwede naman na yun nga, yung meal. Ewan ko. Baka mas gusto nilang mag-drive at gusto nilang masyal. So, yun lang guys. Follow for more. Subscribe. Bye! Have a blessed one!